Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. At saka ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal kasi pawala yun sa mga baho, sa mga sa kanal ng sa baboy, ng babuyan. Noon nagbubuntis ang baboy ko, hindi ko ang isa ginagamitan ko lactobit, ang isa wala. Yung isa sir na ginagamitan ko lactobit, binigay niya ang anak 16. Ang isa 8 lang, walang lactobit yun. Kaya meron akong commercial page pero linagyan ko kada kain ng baboy, lagyan ko ng lactobit. I train dogs. Since 2010, I have been religiously using Lactovet, the product for their drinking. I can put it in their food. I just choose because you cannot give so much in a day. Immune system is better so they don't get sick. After 3 days, you would see changes like poop will not be that smelly. And then their pee will also not stay that strong. And then their body smell is not that strong. I recommend it to my clients as a cleaning agent for their cages and for areas they poop and they pee. I also spray it on the area to prevent flies, to prevent smell, especially for indoor dogs. Indoor dogs have a problem with the couch, the smell of the area. So upon spraying Enzomo, all the smell's gone. Ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal ng babuyan kasi pawala yun sa mga baho. Ginamit rin namin doon sa vermicomposting, sa substrate para sa vermi-worm, para pagkain nila. Madali lang yung mabulok yung mga dahon at saka yung mga vermi-worm, ganado ang pagkain nila. Tumaba yung lupa namin. At saka marami yung maraming saha ng saging. Doon hindi masyadong mataba. Every week mag-spray ako ng lactoplant at saka yung maliit pa ang puno. Ma-sprayhan mo kaya bumilis ang tubo ng
pananim. Ang bunga sir, matamis na matamis. Lumaki ang kita sir. Kasi noon masyadong tagtuyot. Kasi mahina ang ulan doon, saka yung irigasyon, mahina ang tubig. Tapos in-apply yung lactoplant doon, nakaani sila ng 140. Dati, yung isang ektarya, kumukuha lang po kami ng 80 kaban na palay. Tagtuyot pa noon. Tapos, yung nag-advance ang ripening ng ang maturing stage ng palay. Nag-advance siya ng 10 days. Yan na taka nga ang technician doon na ang kanilang yung kapit taniman nila hindi pa na harvest. Yung in-applyan ng lactoplant nag-advance talaga ng 10 days ang pag-ani noon. Mga 40% talaga ang nag-improve sa kanilang kita. Kasi pag gumagamit ka talaga ng mga chemical na abono, talagang mas mataas. Kasi samantala, yung sa lactoplant, i-apply mo lang, 3.6 liters naman yan. Ang price lang noon, mas katamtaman lang kaysa mga produkto na gamit ang komersyal na fertilizer. Sa isang spray load, ay 16 man lang natakip ng lactoplant ang kandon tinitimpla. Matagal na ginamit namin yung lactoplant. Ina-apply namin dito sa cacao farm namin. Sa lactoplant, mag-spray kami ng foliar spray. Ginamit ang lactoplant every 15 days. Kaya musubol na yun. Nindot ang iyahan. At saka makatabang po sa pagpabuwak sa cacao. Gawa sa putas nga mo ang fertilize. Ang spray po sa lactoplant makatabang sa pagpabuwak sa cacao. Bago pa itong mga cacao namin, mga 1 year and 6 months. Pero meron ng maraming bulaklak. At saka meron na rin bunga na mga iilan. Kasi ang cacao, mga 2 years, yun magbunga ng marami. Kung hindi namin ginamit ito, posibleng wala ang mga bulaklak na ganun. Gumamit na kayo ng lactoplant para sa inyong taniman. Baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng ang insumo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng Lactobit. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 7:59. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon.
Mga higala, kumusta? Maayong buntag? Welcome sa lain na usab nga hugna sa to ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ramsalang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. Nining adlaw nga Biyernes. Pit sa 21 buwan sa Agosto tuig 2026. Why klase? Why trabaho? It's a holiday. Sa maghapon sa naandan, kita diri sa kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu. Nang hinaot nga ang tanang nagpaminaw, nagtanaw nining ato ang programa. Anaunta sa kahimsog sa panglawas. Bani ko ninyo mga amigag mga amigo. Atong ihatod diha kaninyo mga labing uwahing balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawas sa nasod, sa sports, sa showbiz ug sa labing uwahing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kaayong Lacto Puffy. Drink Lacto Puffy every day para everyday healthy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Makapawagtang sa baho, makapawagtang sa kagaw, makapawagtang sa langaw. Dili kuyaw gamiton kay organic. Inzumo. Atong sibiya inyong mabati pinagi sa ato ang mga partner station nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagis 95.3 DYAJ. Mabati sabta pinagis 102.9 South Radio. Mabati og makita ta tibuok kalibutan pinagi sa internet. Naka-live ato ang Sibya pinagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Kumusta inyohang holiday? Asa mong dapitan na minaw nagtan-aw ron? Mag-abot ta sa comment section. Karon sa headlines sa to ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Headlines sa to mga balita karong adlaw ng hulga nga namamusil sa usa ka dakong universidad sa Cebu. Dali ra kayong nadakpan. 1,640 ka barangay sa Central Visayas drug cleared na. Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC. Hugot nga gibantayan ang mga post sa social media kalabot sa school shooting incident kanahitabo dito sa Zamboanga. Sa kauluhan, 28 ka mga saksi posibleng makapaligon sa kaso. Bato kang Martin Romualdez. Sa gawas sa nasod, ang Russia mi-import na og gasolina. Sa paugnat sa kusog, Strong Group Pilipinas natagak bisan 5-1 ang record. Sa showbiz, pinay nga si Jeremy Sanico na typans mga judges sa The Voice Australia. Mao kadto ato ang headline. Bantay Balita ngayon. Headlines. Detalye sa maong mga balita sa tuang pagbalik, human aning pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
health into your home. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Bantay Balita. Atong oras alas 8 City na sa Kabuntagon. Good morning. Mayong buntag Jill 5. Good morning Girly Karondoy. Karon sa detalye sa ato ang mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Nang hulga nga mamusil sa usa ka dakong universidad sa dakbayan sa Sugbo dali kaing nadakpan. Daling nadakpan ang usa ka lalaki nga giingong nang hulga nga mamusil sa usa ka pribadong tunghaan sa dakbayan sa Sugbo kaghapong adlaw. Pinaagi sa hiniusang operasyon sa Police Station 3 sa Mandawi City Police Office, Police Station 1 sa Cebu City Police Office ug Puro Municipal Police Station. Nadakpan ang maong lalaki nga usa ka culinary student nga gitumbok nga responsable sa pagpanghulga nga mamusil sa usa ka dakong universidad sa dakbayan sa Sugbo kaghapong adlaw. Si alias Renz, 20 anyos ang panuigon ug mulupyo sa barangay Tabuk, Dakbayan sa Mandawi. Nadakpan na didto sa lungsod sa Puro, Isla sa Camotes pasado alas 8 kagabi, Agosto 20. Gida sa Parian Police Station diin nahimutang ang lokasyon sa maong pribadong tunghaan. Sa pakiginabi sa mga sakop sa media sa maong dinakpan, nagkanayon kini nga nagkomedya lang siya dihang ni comment kini sa usa ka live TikTok video bahin sa pagpanghulga ug ni aligar kini nga wa niya kini tuyua. Mag-atubang og kaso ang maong dinakpan alang sa paglapas sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Bantay Balita. Alas 8:09 sa Kabuntagon. Good morning, Ma'am Fortunata Silvano Suerte. Kanhi Bantay Dagat Direktor misangat og reklamo batok ni Mayor Nestor Archival. Usa ka kanhi Bantay Dagat Program Director og residente sa Guadalupe nga si Ed Carlon Rama ang misangat og 7 ka pahina nga complaint affidavit batok kang Cebu City Mayor Nestor Archival. Gipasakang reklamo sa Ombudsman Area Office of the Visayas sa Cebu City niadtong Miyerkules, Agosto 19. Gipasamanginlan ni Rama si Archival nga wa nag-issue og cease and desist order kon CDO batok sa Monterrasas de Cebu Development sa Barangay Guadalupe ug nangayo siya og preventive suspension o ma-preventively suspension ang mayor samtang giimbestigahan ang maong kaso. Matud ni Rama, si Archival ug iyang asawa adunay 713 ka square meter nga propiedad sud sa Monterrasas nga iyang giingon na himong hinungdan sa conflict of interest tungod sa posisyon sa mayor bahin sa maong panawagan alang sa CDO. Bantay Balita. Nabiktima sa budol-budol ang usa ka nanay Edeta human makuha ang iyang 21,450 ka pesos
sa duha kawa mailhing babae nga ihang kauban sa jeep paingon sa Tabunok. Matud pa ni Nanay Ideta gipasaligan siya sa duha ka babae nga adunay shipment sa solar panels. Tungod niini gipakuha kuno nila ang iyang kwarta ug gibutang sa subri. Human niini gisaligan kuno ang subri og paper bag nga giingong adunay dakong kantidad sa kwarta. Apan sa pag-abli ni Nanay Idita mga nilukot di ay nga papel nga giputos og plastic ang ihang nakita. Masakit pa lang kaniya kay ang 21,450 ka pesos maunta ang ihang pambayad sa bone chamber sa ihang namatay nga bana. May na lang og adunay nitabang kaniya. Lakip si Mark Francis Gabuya Lim, sakop sa Cebu City Transportation Office nga mo'y naghatod kang Nanay Idita ngadto sa Basak San Nicolas Barangay Hall aron matagaan siya og hustong tabang. Bantay Balita. Karaan naman kining nga scam ang budol-budol na maghihapoy mabiktima. Alas 8:12 sa kabuntagon, mga senior citizen sa Cebu gihatagan og oportunidad nga makatrabaho sa usa ka fast food restaurant. Gihatagan og bagong oportunidad sa pagpanarbaho ang mga senior citizen sa dakbayan sa Sugbo pinaagi sa M4All employment program sa usa ka sikat nga fast food restaurant. Mukabat na sa 50 ka kwalipikadong aplikante ang miapil sa ikaduhang batch sa recruitment ug hiring activities kagahapong adlaw, Agosto 20. Ang mga kwalipikadong aplikante ni agi sa interview nga gipahigayon sa human resource personnel sa naasoy nga fast food restaurant. Ang mga nadawat sa trabaho i-assign sa nagkalanlaing branches sa dakbayan sa Sugbo. Nipakita si Mayor Nestor Archibal sa ihang suporta sa mga senior citizen pinaagi sa pagtambong sa maong kalihukan. Bantay Balita. Flood control system sa 65 ka mga land developers sa Cebu City South District susihon. Ipangayuan og report sa syudad sa Sugbo ang 65 ka mga land developers sa mountain barangays sa South District mahitungod sa ilang detention pan ug flood mitigation measures sa ilahang mga kabalayan. Kini aron masubay kung asa napadung ang ilahang mga tubig. Ang maong lakang subay kini sa nasinating pagbaha sa nagkadayang dapit sa dakbayan sa Sugbo niadtong mga nakalabay nga semana human sa sagunson nga pag-uwan-uwan. Niadtong Lunes, Agosto 17, ang gihatag nga deadline ini. Ug sunod semana makigtigom ang syudad sa maong mga land developer. Matod ni Kenneth Siasar, ang Chief of Staff ni Mayor Nestor Archibal, nga sa Agosto 20 City i-validate ang maong mga report pinaagi sa pag-inspeksyon kung tinuod bagyod kini nga ilang gipatuman. Dugang pa ni Siasar nga kung ugaling dili magkatakdo ang ana sa report ug sa aktual nga flood control system, ila kining i-refer ngadto sa City Legal. Gipasalig sa Chief of Staff nga karong Agosto 31 i-report ni Mayor Archibal ngadto sa publiko ang mahimong resulta niini. Bantay Balita. Good morning, Ma'am Natividad Ripolio. Ay pagtanaw, happy holiday ni mo diha. 5 ka empleyado Cebu City Hall nagpositibo sa surprise drug test. Tuara. Lima sa 330 ka mga empleyado sa Cebu City Hall nga gipaubos sa surprise drug test. Niadtong nakalabayng Agosto 19 ang nagpositibo.
Ang drug test gipahigayon sa Cebu City Sports Center, pinanguluhan sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA-7 o kinabagan sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kon COSAP. Ang 268 ka mga personnel nga gipaubos sa drug test nagikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. 49 gikan sa Cebu City Sports Center og 13 mga empleyado sa buhatan ni Konsehal Dave Tumulak. Gani lakip usab sa nagpa-drug test si Konsehal Tumulak. Tulo sa mga nagpositibo nagikan sa Cebu City Disaster Risk Management Office, samtang ang duha gikan sa Cebu City Sports Center. Padayon pang gisuta kung unsay job status sa 5 ka empleyado. Hinoon gipaubos pa sa confirmatory test ang maong resulta. Bantay Balita. Alas 8:17 sa kabuntagon, good morning. May pagtanaw. Kuya Jesse Lawrence Tiungco. Dawat ag report gikan sa tuang kauban sa gawas. Apan sa dili pa. Di ay 1,640 ka mga barangay Central Visayas. Drug cleared na. Miabot na sa 1,640 ka mga barangay ang nadeklarar nga drug cleared sa Central Visayas. Gikan sa kinatibok ang 2,312 ka barangay sa rehiyon. Kini human ideklara nga drug cleared ang dugang siyam ka barangay sa evaluation sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROCBDC. Sa maong bag-ong nadugang usa gikan sa Cebu, 7 gikan sa Bohol ug usa gikan sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang 636 ka barangay ang nagpabiling drug affected ug 36 ang drug free. Isusi-usab sa komite ang status sa 370 ka mga barangay nga kaniadto nagdeklarar nga drug cleared o drug free ug nakumpirma nga nakasunod gihapon sa mga gikinhanglan nga mga kriteria. Bantay Balita. Alas 8:18 sa kabuntagon. Good morning, Ma'am Melvi. Watching all the way from Bakayan. PRO7 ipahinumdum kabahin sa responsabling pagpanag-iya og pusil alang sa kaluwasan sa publiko. Ipahinumduman sa Police Regional Office ang tanang tag-iya og armas nga magpakita og responsibilidad og pagmatngon sa pagpanag-iya, paggamit og pagtipig sa ilahang mga pusil. Gidasig ang mga tag-iya sa armas nga siguruhong hapsay og luwas ang pagtipig niini. Musunod sa mga balaod og regulasyon ug pugnan ang dili otorisadong paggamit o pag-akses sa ilahang mga armas. Matod sa kapulisan, importante ang responsabling pagpanag-iya og pusil aron malikayan ang mga insidente nga may kalabutan sa armas ug mapanalipdan ang kinabuhi ug kaluwasan sa komunidad. Imong slogan sa PRO7, imong pusil, imong responsibilidad, ampingi tahura ang balaod, panalipdi ang kinabuhi. Sidasig usab ang publiko nga i-report sa pinakaduol nga police station o pinaagi sa itawag sa 911 ang mga kadudahang kalihukan og dili otorisadong pagpanag-iya og armas. Pinaagi sa pagpanaghiusa og responsabling binuhatan, matabangan ang paglambo o mas luwas nga malinawon nga Central Visayas ug tibuok Pilipinas. Bantay Balita. Good morning, Ma'am Cads Robles. May buntag sa tanang mga taga-lungsod sa Asturias, labi na dias poblasyon, ug particularmente sa Consuelo Beach Resort nga naminaw nagtan-aw sa atong programa kanina. Livelihood assistance gipanghatag sa laing 139 ka mga uponganon. Nakadawat og livelihood financial assistance ang 139 ka mga uponganon sa usa ka pagpanghatag nga gipahigayon sa City Hall. Nadawat ang 5,000 kada nakadawat og 5,000 kada benepisyaryo
Dunay total nga pondo nga 695,000 gikan sa local budget. Mga nahimong benepisyaryo ang mga solo parents, senior citizens, LGBTQA members, o aftercare program beneficiaries. Apil usab ang mga indigents gikan sa walk-in nga mga application. Ubos sa pagpango ni Mayor Cindy King Chan, tumong sa programa ang pagpalig-on sa sustainable microenterprise sa syudad. Iawhag ni Mayor Cindy ang mga benepisyaryo nga gamiton ang tabang sa panginabuhian aron makatabang kini sa pag-uswag sa ilang negosyo ug sa kaugmaon sa ilang pamilya. Gipakita nini ang pagsalig sa syudad nga magpalambo sa mga komunidad, pagpalig-on sa local livelihoods ug magtukod og mas inklusibo ug resilient nga ekonomiya para sa tanang mga taga-upon. Bantay Balita. Good morning, Anita Kumpra. Dawatag report gikan sa tuang kauban sa gawas. Sa lungsod sa Dumanhog, gilibkas na ang cellphone ban alang sa mga estudyante. Detalye sa maong balita, ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, gilibkas na ni Dumanhog Mayor Gungon Gika ang pagdili sa mga estudyante sa pagdala og cellphone sa mga eskwelahan tungod kay matud niya na usab ang iyang hunahuna human sa insidente sa pagpamusil sa Zamboanga. Ang usa sa mga insidente karong tuiga nga nakahatag og seryosong kabalaka sa kaluwasan sa mga bata. Gipasabot sa alkalde nga ang orihinal nga rason sa pagdili sa cellphone mao ang pagpauswag sa literacy ug reading comprehension sa mga estudyante. Apan taliwala sa mga hulga sa seguridad, iyang gipahayag ang kinabuhi sa matag tao mas gipabilhan og importante. Tungod nini mga kabantay radyo, gitugutan na pag-usab ang mga estudyante nga makadala og cellphone sa tunghaan aron maggamit sa panahon sa emerhensya. Apan nausab na ang pulisiya, gidili ang paggamit og cellphones sa tibok oras sa klase, lakip ng recess ug lunch break gikan sa pagsugod hangtod sa katapusan sa klase. Dugang niya nga ang mga cellphone dili kumpiskahon. Hinuon giawag sa mayor ang mga magtutudlo og mga principal nga magbutang og mga baskets o kahon sulod sa classroom aron ang mga cellphone matipigan og matago samtang nagpadayon ang mga klase o atol sa class hours. Aron masiguro ang kaluwasan sa mga eskwelahan, gipahayag usab ni Mayor Gika nga iyahang doblihon ang paningkamot pinagi sa pagbisita sa mga eskwelahan ug pagpahigayon og mga safety drills uban sa PNP ug ang MDRRMO. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 8:24 sa kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita. Ipahigayon na usab sa Bugo City Sports Complex ang libreng medical consultation karong umaabot Agosto 22 ug maning adlaw sa alas 8 sa buntag hangtod 1:30 ang takna sa kahaponon nga mao'y gikatakda usab nga cut-off time. Mga espesyalista nga mga doktor gikan sa Cebu Medical Society ang muhatag sa konsultasyon alang sa mga hamtong ug mga bata. Ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ubos sa pamunuan ni Governor Pamela Pambari 4 uban ang kagamhanan sa dakbayan sa Bugo mao'y nagpasiugda sa maong kalihukan diin katuyuan niini mao gayud ang pagpaduol sa libre ug di kalidad nga serbisyong medikal ngadto sa mga Sugboanon. Bantay Balita. Good morning, Sir Romulo Aninyon. Armas na sakmit sa bag sa 14 anyos nga estudyante dito sa lungsod sa Pinamungahan. Nasakmit ang usa ka 357 revolver sud sa school bag sa usa ka 14 anyos nga estudyante sa Lutod National High School dito sa Pinamungahan, Cebu. Atol kini sa kalit nga bag inspection niadtong Agosto 20.
gikatahong gikuha sa minor de edad ang armas gikan sa kabinet sa ilang balay, diin gitago kini sa iyang apuhan o gidala ngadto sa eskwelahan. Gipahibalo dayon sa school personnel ang kapulisan o gisiguro nga walay bala ang armas. Gihatod ang minor de edad sa MSWD samtang gihulat ang iyang ginikanan og legal guardian. Gidayeg sa Cebu Provincial Police Office ang pagkaalerto sa school personnel o pagpahinumduman ang mga gun owner nga husto nga itago ang ilang armas ug dili kini ipaduol sa mga bata. Samtang gipakusgan sa kapulisan ang seguridad sa mga eskwelahan sa tibuok Cebu subay sa direktiba ni Governor Pamila Pam Baricuatro. Bantay Balita. Good morning, mayong pagtanaw, Konsehal Russell Carion. All the way from Alegria, Cebu. Nanawagan si Cebu Governor Pamila Baricuatro sa kapulisan nga ipadayon ang pagpatuman sa iyang naunang direktiba. Nahatagan og seguridad ang mga pampubliko og pribadong eskwelahan sa tibuok probinsya. Sayranta ang detalye. Pinaagi sa to ang kauban Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Daghang salamat ug may buntag Kabantay Ramer. Nanawagan si Cebu Governor Pam Baricuatro sa kapulisan nga ipadayon ang pagpatuman sa iyang naunang direktiba nga hugtan ang seguridad sa mga pampubliko ug pribadong eskwelahan sa tibuok probinsya. Human sa giingong hulga online patok sa usa ka eskwelahan didto sa Bantayan. Din gisikop sa mga otoridad ang usa ka 21 anyos nga lalaki kagahapong adlaw Huwebes, Agosto 20. Ang suspek gisikop sa mga personnel sa Bantayan Municipal Police Station mga alas 11:30 sa buntag. Wa gipagawa sa kapulisan ang iyahang pagkatao. Giimbestigahan siya tungod sa giingong grave threats ug unjust vexation. May kalabutan sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Niadtong Hunyo, gimanduan ni Governor Pam Baricuatro ang direktor sa Cebu Provincial Police Office kon CPPO nga si Police Colonel Abubakar Udang Manggilin Jr. o sa tanang hepe sa kapulisan ang pagpahugot sa seguridad sa mga eskwelahan ug pagsiguro sa paspas nga aksyon sa mga kabalaka bahin sa seguridad human sa usa ka insidente sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan dito sa Tacloban City. Human sa insidente sa Tacloban, gipakusgan sa CPPO ang mga palingkamot aron mapugngan ang susamang insidente dinhi sa probinsya. Gimanduan dayon ni Manggilin ang mga unit sa kapulisan nga mag-deploy og mga opisyal sa mga eskwelahan ubos sa scheme nga One Police to School nga gipatuman sa level sa syudad ug mga kalungsuran. Gimanduan usab ang kapulisan nga dugangan ang ilang presensya sa mga eskwelahan, magpahigayon og regular nga inspection sa seguridad ug magpadayon sa hugot nga koordinasyon uban sa mga administrador sa eskwelahan. Nanawagan usab si Governor Pam Baricuatro alang sa mabinantayon o kooperasyon tali sa mga eskwelahan, komunidad o mga ahensya sa pagpatuman sa balaod. Nanawagan ang CPPO sa mga estudyante magtutudlo ginikanan og mga kawani sa eskwelahan nga i-report dayon sa kapulisan ang bisan unsang mga hulga, kadudahan, mga kalihukan o makapabalaka nga mga mensahe. Nahitabo ang pag-aresto kagahapon samtang nagpadayon ang pagpahugot sa seguridad sa mga tunghaan sa probinsya human sa pag-uhay nga pagpamusil sa usa ka senior high school dito sa Zamboanga City niadtong Martes nga mikutlo sa kinabuhi sa duha ka mga tinunan. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini sa Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Pasaporte sa imong report. Padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita. Labyog ta sa laing rehiyon. Hugot nga gibantayan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC ang mga post sa social media kalabot sa insidente sa pagpamusil sud sa Ateneo de Zamboanga University niadtong Martes, Agosto 18. Lakip sa gibantayan sa CICC ang nikatap nga footage
sa nahitabong insidente sa nahisgutang universidad. Subay niini, nakigalayo na sab ang CICC sa mga hingtungdang ahensya, stakeholders ug sa Meta aron nga ma-take down dayon ang maong footage. Panawagan sa CICC sa publiko nga likayan lang ang pag-repost sa mga videos sa maong panghitabo. Kitambagan sab ang maginikanan nga giyahan ang ilang mga anak sa paggamit sa social media o gaming platforms, ilabi na ang mga minor de edad. Bantay Balita. Kaso sa African swine fever sa Negros Oriental, padayon nga misaka. Atong sayran ang detalye sa maong balita, padangat pinagi sa tong kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat ang kabantayaram sa ito nga balita karong butaga. Padayon ang pagsaka sa mga kaso sa African swine fever sa Negros Oriental diin ang lungsod sa Bindoy. Mao ang pinakabag-ong lugar nga nakamatikod sa maong nga sakit. Matod pa ni Acting Provincial Veterinary Office Chief Vernon Dombania, tulog na lang ka lokal nga kagamhanan sa probinsya nga adunay aktibong kaso sa ASF nga mao ang Bindoy, Pamplona ug Siaton. Pinakadaghan sa positibo nga resulta ang natala sa Siaton nga adunay 31 sa 34 ka sample, samtang 39 ang positibo sa Tanhay City ug 32 sa Bayawana City. Samtang ang ubang mga lugar nga kaniadto naapektuhan sama sa La Libertad, Dawin, Mabinay, Cadlaon, Santa Catalina ug Valencia nakapakita og negatibo nga resulta sa blood sample sa baboy. Mato ni Lumbania, nakontrol na ang pagkalat sa ASF ang ubang mga lugar pinagi sa pagpahugot o biosecurity measure aron mapugan ang pagbalhin sa sakit ngadto sa kasikbit nga barangay. Maura ito nagkalap nga balita karong buntag kabantay ram sa dilipab atong pasalamatan ang Lactopapi. Ang Lactopapi mapalit kaniyo sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action na nukadri sa probinsya sa Negros Oriental. Alang sa Bantay Radio, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imong report. Alas 8:32 na sa kabuntagon mga igsoon. Mao to'y naglangkob sa itong mga balitang lokal karong adlaw. Sa atong pagbalik, detalye sa mga balita sa kauluhan sa gawa sa nasod ug uban pang mga balita. 28 na sad kuno kasaksi posibleng makapalig-on sa kaso batok kang Martin Romualdez. Kana ug uban pang mga balita sa kauluhan sa atoang pagbalik ato sa paminawon kining mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parate, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon og abtik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic.
mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo ang ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang ang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka! I'm Jim. So I've been a Lactopappy user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time na grabe, nabukdan ko kung palit ko paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod na kung pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lactopappy. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lactopappy. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang akong gipiming imnon is ka ng mga synthetic na medicines. Pero karon di na akong take na, I've been taking Lactopappy every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Lactopappy right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take ko 30 ml ng Lactopappy most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So one of the benefits ko na pa ng Lactopappy is that maka-feel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko, like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say 5, 6, gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na, kalmada akong tiyan nga, muna ko yung mga ubosipon, maging akong pirning nun, kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run. Bantay Balita. Alas 8:37 na sa kabuntagon mga igsoon. Karon sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Gibutiyag sa Office of the Ombudsman nga dunay labing -28 ka mga saksi nga posibleng makahatag og material nga testimony batok kang kanhi House Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez may kalabutan kini sa flood control scandal. Gipagawa sa Ombudsman ang pahayag taliwa sa gikatahong pag-recant ni Orly Gotiza usa sa kanhi security aid ni kanhi kongresista Saldico. Kaniadto misaksi si Gutiza nga naghatod siya og mga maleta nga dunay kwarta ngadto kang Martin Romualdez. Suma sa Ombudsman, dili bago ang pag-recant sa mga saksi sa mga high-profile nga kaso o kasagaran kini mahimong usa ka pamaagi sa pagpugos o pagpamugos sa mga testigos. Good morning, Ma'am Nonali Belicario Rocaberte. Muduso og supplemental counter affidavit ang kampo ni kanhi House Speaker Martin Romualdez ngadto sa Office of the Ombudsman. Matod sa iyang tigpamaba nga si Attorney Fajardo, iapil usab niini ang gipanumpaang pamahayag sa 25 ka mga kanhi driver ug bodyguard ni kanhi Congressman Saldico ingon man ang recantation o pagbawi sa statement ni Orly Gotiza. Bantay Balita. Percy Sindanya ni palag sa misaway sa iyang medical condition.
Nagbahad si Akbayan Party List Representative Percy Sindanya batok sa mga online troll nga naggamit sa iyang medical condition aron pagpakaulaw og himuong katawanan. Matod ni Sindanya, dugay na niyang gipasagdan ang mga personal nga pag-atake batok kaniya online og offline. Suma sa kongresista, isip public official, kabahin sa ilang trabaho ang pagatubang sa public scrutiny, kritisismo ug opinyon sa publiko. Apan giingon ni Sindanya nga dunay limitasyon ang tanan ilabi na kung gamiton ang ihang medical condition isip paagi sa pagpakauwaw ug pagpangdaot. Isip stroke survivor, may pahayag si Sindanya nga dili na niya palampason ang maong matang sa pagpangatake. Ikumpirmar usab ni Sindanya nga mukonsulta na siya sa ihang mga abogado bahin sa posibleng legal nga aksyon batok sa mga responsable. Lakip ang mga online page, influencers, individual nga naghimo kaniya isip katawanan. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. World News. Sa gawas sa nasod, nagsugod na og angkat og gasolina ang Russia subay sa pamahayag ni Deputy Prime Minister Alexander Novak kaghapong adlaw. Ang maong kasayuran unang gipagawa sa Russia News Agency. Apan si Novak wala na nihatag og dugang detalye sa gidaghanon o tinubdan sa mga import. Niingon usab siya nga ang gobyerno nagdahom nga daghan mga oil refinery ang mubalik sa operasyon sa dili madugay human sa nakaschedule nga maintenance nga makatabang sa pagpalambo sa availability sa mga gasolina. Sa dugay ng panahon ang Russia usa ka net fuel exporter apan karon napugos na pag-import human sa padayon nga mga drone strike sa Ukraine sa mga pasilidad sa energy niini sa niaging pipila ka buwan nga risangpot sa mas ubos nga output sa refining nga hinungdan usab sa kakuwangan sa gasolina sa tibuok nasud sa Russia. Bantay Balita. Japan misaway sa Amerika sa pagpahamtang og sanksyon sa ICC. Nagpadayon ang Japan sa pagsuporta sa International Criminal Court kon ICC bisan pa sa sanctions nga gipahamtang sa Estados Unidos batok kang ICC President Tomoko Akane. Usa ka Japanese judge ug senior trial lawyer na si Abdullahi C. Putyag sa Tokyo nga very unfortunate og makapag-uol ang maong mga sanksyon. Matod sa Japan, dugay na nilang gisuportahan ang mga paningkamot sa ICC sa pagpasaka og kaso batok sa mga responsable sa seryosong international crimes ug sa pagpalig-on sa rule of law. Gipasalig usab sa Japan nga magpadayon kini sa pagpaligon sa rule of law samtang magpadayon ang komunikasyon sa mga nasod na nalambigit sa maong isyu. Bantay Balita. Alas 8:42 sa Kabuntagon. Good morning, may pagtanaw Ma'am Bibi Unglaw. Nagtuo ang pipila ka mga individual nga lisod na mapugnan ang copycat behavior sa kabataan tungod sa pagkatap niini sa online social media ug telebisyon. Pipila kanila nag-ingon nga sa kasamtangang digital nga panahon, padayon nga nanaghan ang online games, reels, video ug mga salida sa TV nga sagad sundugon sa kabatanunan. Kalabot niini nagtuo ang kadaghanan kanila nga importante gihapon ang paggiya sa pamilya ilabi na ang mga ginikanan sa mga batanon diin matud pa dapat kining magsugod sa sud sa panimalay. Kahinumduman nga nahimong isyu kini sa tibuok nasod human mipahayag og kabalaka ang gobyerno ug mga eksperto sa mental health na ang copycat effect posibleng adunay kalabutan sa nagsunod-sunod nga mga insidente sa violence sa eskwelahan. Bantay Balita.
Di pa ta sa ato ang pumadayon sa dugang tudling sa ato ang mga balita. Ato sang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga, suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa, ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik
ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Bantay Balita. Alas 8:50 ang takna sa Kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita. Balita sa paugnat sa kusog. Strong Group Pilipinas na tagak bisan 5-1 ang record. Natapos ang kampanya sa Strong Group Pilipinas sa 2026 William Jones Cup. Bisan pa og nakahimo kini og 5-1 nga record sa group stage. Ang Pilipinas nakapildi sa Chinese Taipei Blue 117-74 sa ilang katapusang duwa. Apan dili gihapon sila makaabante sa semifinals tungod sa bag-ong format sa tournament. Mas makapakurat ang Chinese Taipei Blue, adunay 1-5 nga record, mo'y nakakuha og semifinal slot isip host team, samtang ang Wonju DB sa South Korea mo'y ni-advance gikan sa ilang grupo uban sa Strong Group tungod sa mas maayong tiebreaker. Sa bisan 5-1 ang Strong Group ug 1-5 lamang ang Chinese Taipei Blue, ang Pilipinas napakya sa pagdepensa sa ilahang titulo ug dili na makasulod sa Final Four. Alas 8:52 sa Kabuntagon. May pagpaminaw, may pagtanaw, ati-kati Hakosalem sa tanang mga officers sa University of Cebu Main Campus Alumni Association. Na silang opisina nag-meeting karon isag holiday. Atong sayran ang mga kasikas sa balitang artista. Kung sa mga balita sa akong mga kauban ron, atong sayran ang showbiz news ipadangat pinaagi ni Kabantay Grace Bakiro. Pinoy nataypan sa mga hurado sa The Voice Australia. Mikulit og dakong atensyon ang Pinay singer nga si Jeremy Sanico. Human gitayukan sa 4 ka lingkuranan sa mga hurado sa reality singing competition nga The Voice Australia. Sa wala panabot sa Australia si Jeremy, nahimo siya kaniadto nga contestant sa tawag na tanghalan Side Showtime. Sa iyang Facebook page, kipaambit ni Jeremy nga ang iyang pag-apil sa The Voice Australia mao ang iyang pagbalik sa usa ka singing competition sa telebisyon sulod sa 10 ka tuig sukad sa iyang pagsalmot sa tawag na tanghalan. Bisan pa man sa dugay nga panahon nga wala siya nakasalmot sa usa ka singing competition, wala magduha-duha si Jeremy sa pagpakita sa iyang kusog sa blind audition sa The Voice Australia. Gikanta niya ang Because You Loved Me ni Celine Dion, di inataypan kini sa mga hurado nga sila Melanie C., Ronan, Richard ug Kate. Sa laing bahin, Gandang Gabi Vice mubalik sa kahanginan o iere sa GMA7. Mubalik na ang talk show ni Vice Ganda nga Gandang Gabi Vice karong Setyembre o palapdan ang pag-ere ni ini kumikan kay makita usab kini sa GMA7 ug I Want. Gikumpirma ni ABS-CBN Chief Operating Officer for Broadcast Cory Vidanes ang comeback sa maong programa atol sa bag-uhay lang nga pakigpulong niini sa shareholders.
Ang pagbalik sa GGV maoy usa sa mga dagkong entertainment projects sa ABS-CBN samtang nagpadayon ang partnership sa kumpanya uban sa GMA Network. Kahinumduman nga ang karaan nga Gandang Gabi Vice kay nahunong niadtong Marso 2020. Og mao kana ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. Para sa Bantay Radyo Cebu, kini si Kabantay Grace Vaquero, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Daghang salamat Kabantay Grace Vaquero sa imuhang showbiz update. Alas 8:55 na sa kabuntagon. Arita sa kahimtang sa panahon. Dito sa kauluhan, purting baha-baha. Dinis ato init man. Wa po kumingon nga dapat po magbaha dire. Alas 3 karong kadlawon ang severe tropical storm nga Saudil. Gawas sa Philippine Area of Responsibility Kunpar, ana sa 2,735 kilometros east sa Eastern Visayas. Nagdala kini sa hangin nga 95 kilometros matagtak na. Dool sa sentro niini ang unos nga naa sa 115 kilometro matagtak na. Nag-irog kini sa northwestward nga direksyon nga gikusgod nga 25 kilometros matag oras. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes, Cagayan, makasinati og katag-katag nga mga paguan, panugdog og kilat tungod sa hanging habagat. Susamang weather condition usab ang masinati sa ubang bahin sa Luzon ug sa Visayas. Ang adlaw musilang alas 5:43 sa buntag ug musawop alas 6:16 karong hapon. Ang atong balita sa Pag-asa, mo hingpit nagtapos linyadas atong mga balita dinis atong tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ang atong mga balita hinikay gikan sa tuang lawak balitaanan sa tuang Bantay Radio Newsroom, pinaagi sa tuang kauban Kabantay Fred Letihio. Ang atong mga balita gidalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, tigama sa nabantog na kayong produktong Lactopuffy. Mapalit ninyo ang Lactopuffy online, nasa comment section ng link. Pero mapalit usab ninyo sa tanang Rose Pharmacy tibuok Pilipinas, nationwide. Kay nag-abag sa ato ang programa ang ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo, organic nga product, isagol sa tubig, i-spray nga to sa mga tangkal sa baboy, iro og sa mga kahayupan, lakip na basura, wag tang baho, wag tang kagaw, wag tang ang langaw. Luwas nga gamiton kay organic, bisan pag matilapan sa imong mga kahayupan, wa ray kurat. Wag tang baho, wag tang kagaw, wag tang langaw. Insumo na mga gaw. Good morning, Ramonito del Campo. Watching all the way from Purok 4, Barangay Camputao. Atong pasalamatan na to ang mga kauban. Nagpadangan sila mga report gikan sa gawas. Kabantay Ray Pasaporte, Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Rossetti, ito ang Showbiz News Patroller, Kabantay Grace Vaquero. Sangan sa kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu. Pinanguluhan sa to ang CEO Engineer Gigi Sanchez. Kinabagan sa to ang Vice President for Administration Attorney Miko Sabaliero. Atong Station Manager June Carillo nga mosunod sa ihang programang Newsline. Ato ang technical partner diri sa to ang Masters Control Kenon Sinisa. Kini na lang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan. Manamilit pinagis pag-ingon, daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw. Maayong buntag ug happy weekend kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu,
with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino